Kasi dati akong rockista. Dati ako metal. Alam niyo yung metal na tinatawag, rockista. Yung buko dati hanggang dito, mahaba buko. Nakahikaw ako dito, nakatanal ako dito, nakahigaw ako dito, nagsara lang. Magugulat ka, no? Isang rockista, isang metal. Ngayon, nangangaralan ng Word of God. Dating Satanismo, wino-worship ko dati si Satan. Ngayon, si Jesus Christ na yung wino-worship ko. Paano nangyari yun? So baga, hinuhusgahan ko yung Diyos na hindi siya totoo dahil sa mga naranasan ko sa buhay. At dahil sa mga nakikita ko rin ng aking mga mata. So, ginudge ko yung Jesus Christ na sinasabi nilang ino-offer nila sa akin si Jesus, pero hinusgahan ko agad. Pero, nagulat ako nung tinry ko, nung sumampalataya ako kay Jesus, nung panahon na umiiyak na ako tuwing gabi, na hindi alam ng mga tropa ko, mas champion ng Counter-Strike pero nung panahon na umiiyak na ako gabi-gabi at nagtatanong kung talagang totoo bang may Diyos. Na-experience nyo na ba yung natutulog lang kayo tapos umiiyak kayo? Hindi pa na-experience yun. Yung yung naluha. Yung bigla lang naluha. Yung, alam mo yan, no? Yung nakahiga ka biglang naluha. Malaking question mark ako noon. Umiiyak ako. Tapos sabi ko, may Diyos ba? Bakit ganito? Kung talagang may Diyos, bakit ganito buhay ko? Hindi alam ng mga barkada ko, ang lungkot ko pag mag-isa na lang ako. Ang lungkot ko pag mag-isa na lang. Pero pagkaharap nila ako, saya ka, gitarista ka. Isang araw, yung best friend ko, founder ng gang, nagbagong buhay. Niyayaya ako magsimba. Best friend kong, siya yung dahilan kung bakit puro cutting ako. Siya yung dahilan kung bakit napasama ako sa gang, yung best friend ko na yun. Abay, nagbagong buhay, nagja-church. Tapos nagyayaya magsimba. Sabi niya sa akin, pati, simba naman tayo. Birthday ko naman eh. Ano yung pa-birthday mo sa akin? Samahan mo ako magsimba. Ang dami kong dahilan. Hindi. Masusunog ako dun. Masusunog ako simba, ayoko, pati. Sige na. Wala akong susuotin, magdadahilan ako. Di ba tayo ganun tayo, daming dahilan. Wala akong kasi puro suot ko lang talaga dati, puro Ayan, yung mga sneakers na pinadumi, pantalon na ginupit, na may himol-mol, tapos puro damit na kulay black na may mga bungo. Wala talaga akong damit pang simba. Siya yung gumawa ng ako na bahala sa'yo. Pahiramin kita ng damit, wala talaga akong magawa. Kaya nung nagsimba ako, tago ako ng ganun talaga, para wala makakita sa natin. Yung sinasabi nilang, yung lilinisin ng mga kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Yung sinasabi nilang aayusin ng Diyos ang buhay mo. Yung sinasabi nilang kaya kang baguhin ng Diyos kahit napakahirap mong baguhin. Kayang ayusin ng Diyos yung buhay mo, kayang pagandahin ng Diyos, yung sinasabi nilang gano'n. Nung tinry ko si Jesus, legit, aayusin niya ang buhay mo, patatawarin ka niya, tutulungan ka niya, ililigtas ka niya. Talagang ayos, legit. Simula noon hanggang ngayon, 19 years ago, ang absent ko sa church. Siguro mga isa lang, dalawa, nung pumuntahan lang ako ng Qatar. Mission pa yun, ha? Hindi dahil ayoko magsimba, kundi nasa Qatar ako, wala akong magawa. Kasi nasa biyahe kami, no? Sa Thailand kami, patungong Qatar. So yun lang yung absent ko. Gumaraduate ako, halos yun lang. Ano ibig ko sabihin sa inyo? Ito sinashare ko sa inyo, it's not about religion. It's about Jesus Christ. Si Jesus Christ na totoo siya, nagmamahal sa iyo. So Jesus Christ na nagbigay ng buhay sa cross. Ng Biblia, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, mahal niya yung mga tao sa mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak. Jesus Christ, kaya kang patawarin. Kaya kang linisin sa iyong mga kasalanan. Yun siya, kaya niya tayong tulungan. Kaya kanyang iligtas, kaya kanyang dalhin sa langit. Ako muntik nang mamatay, aksidente ako, hinihintay ko na lang mapipi yung ulo ko sa sasakyan. Kaya itong buhay ko na, panibagong buhay kong ito, pinapagamit ko sa Panginoon para mag-share ako ng salita niya, ng Word of God. Kaya kung gusto niyo maligtas, tulungan ng Panginoon, ayusin ng Panginoon, may mga problema man kayong kinakaharap, problema ba? Pagsubok sa buhay? Sabihin itong prayer na ito, Panginoong Jesus, sabay-sabay tayo mga kabataan, Panginoong Jesus, inaamin ko po, makasalanan po akong tao.
wala po akong magagawa na iligtas ang sarili ko. Panginoong Hesus, ikaw lamang ang mayroong kapangyarihan iligtas ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap po kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya po ako sa inyo. Salamat po. Amen.